Nakaantabay ang tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa bayan ng Basista ngayong panahon ng taulan at sa mga bagyo na posibleng maranasan. Ayon sa naging panayam kay Ma'am Josephine Robillos, ang siyang MDRMO Officer at President ng Pangasinan Association of Local Disaster Risk Reduction Management Office, na bago pa lamang maanunsyo ang tag-ulan ay mayroon na silang kahandaan upang nang sa gayon ay hindi na nagkakaroon ng problema at agad na matutugunan ang mga pangailangan ng kanilang mga residente. Anya na regular silang nagsasagawa ng meeting at gayon din ang pagpupunta sa kanilang 13 barangay upang magsagawa ng information dissemination at pagbibigay abiso sa mga dapat gawin kapag may mga bagyo. Anya na nakahanda ang kanilang kagamitan magmula sa mga pang-rescue, evacuation center, stockpile at iba pa. 5 sa 13 barangay ang nasa low-lying areas at madalas na nakaranas ng pagbaha lalo na kapag tuloy-tuloy ang mga pag-ulan o di kaya sa tuwing nagbubukas ang dam. Bukod dito, anya, ay mayroon din silang coordination sa mga paralan para sa anumang suspensyon. Ito po ay regular po naming ginagawa pagsapit ng June. Actually kasi mag-expect na tayo ng ulan by the start of June. Hinahanda na po natin yung ating mga resources, yung mga stockpile, nandyan yung stockpile. Ipapakita ko sa inyo later yung aming stockpile doon kung nasaan yung aming mga food packs at saka yung mga equipment na nandito sa atin. Basically, lahat ng mga equipment na basic na hindi kaya din ng bilhin ng isang LGU na katulad namin, nandito sa amin yung mga basic equipments ng top 2 hazards, yung typhoon at saka yung flooding. So, tawag dito, isa-isa na namili kami, na-install na rin yung iba. At saka ang paghahanda na isa ay actually, even if hindi pa tag-ulan, ay regular namin silang binibisita sa mga low-lying areas namin. But, it's not, although they are the priority areas being low-lying, pero hindi excluded, hindi exempt yung mga other barangays. Pinupuntahan din namin yung mga ibang other barangays and through Liga meetings, sinasabi ko yan sa kanila kasi as we've been teaching, kailangan nating maging proactive sa disaster kasi prevention is important than response. Okay. Actually, yung mga ibang areas ay hindi naman nababaha, ngunit syempre kung umulan ng mga 5 days, continuous 5 days, morning and night, naturally, tataas ang tubig namin dito. Pero kung hindi naman magbubukas ang dam, we will not be very much affected. We are only affected here when the dam is, mag-open yung dam, talagang mababaha kami dito, tataas ang tubig. Yes. Ay ma'am, actually, dito sa amin, proactive kami talaga kasi yun ang gusto ng aming mayor din na maging proactive. So before a typhoon occurs, marami na kaming ginagawa. In fact, naka-establish na yung mga structures, yung mga mechanisms, may mga pwede silang basahin dyan na nakalagay sa IEC namin, at saka coordinated yung mga steps namin sa mga schools, sa suspension ng classes, sa paggunita ng National Resilience Month ngayong July, ay kasama po silang lahat. Holistic ang aming participation from national, regional to sa school, sa mga bata. Importante pong number 1 para sa inyo ito. Huwag niyo akong masyadong kinukulit o kaya si Mayor sa suspension ng classes. Kailangan po nating mag-aral. It's very important for you to go to school and learn. Every day dapat may napag-aaralan. Huwag tayo mag-concentrate sa suspension ng classes kasi wala tayong matututunan kung suspend na tayo ng suspend. At saka may guidelines in the suspension of classes, kaya we should adhere to that. And what else? Mag-iingat po tayo. We should be protecting ourselves. Although nandito kami to help you every time you need us,
But I would like to request that sana hindi nyo kami kakailanganin. That is what we are doing because we do not want them to need us. Meaning, gawin nyo na sa sarili ninyong kapakanan to prevent anything that might happen with you. So, safety, lagi safety first. At yan ang balita mula rito sa bayan ng Basista para sa programang Bombo Hanay Big Time. Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nag-uulat para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!